Nagliyab ang motorsiklong yan habang itinutulak sa Pasay City. Ang isa sa mga lalaki nadikitan pa ng apoy. Ayon sa uploader, galing sila sa pag-iikot noong salubong sa bagong taon nang bigla raw lumuwag ang takip ng tangke ng motor. Natuluan daw noon ng gasolina ang kasama niyang nasunugan ng damit. Inaalam pa ang lagay ng lalaki. Umapoy naman ang higanting Christmas tree sa loob ng isang mall sa Antipolo City. Nabalot ito ng makapal na usok. Agad rumisponde ang mga guard at gumamit ng fire extinguisher. Napula ang apoy matapos ng 10 minuto. Sa pahayag ng mall, inilarawan nilang isolated ang nangyari. Bukod sa agad itong naapula, nagsagawa rin daw ng safety checks ang kanilang emergency response team kasama ang mga bumbero. Hindi raw naapektuhan ng sunog ang ibang bahagi ng mall. Lagpas 600 na ang naitalang disgrasya nitong holiday batay sa datos ng DOH. Malagim ang dalawa sa mga nahulikam na disgrasya. Ang mga biktima parehong nakaladkad. Yan ang report ni Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Tumawid at naglakad sa gitna ng kalsada ang babaeng yan sa San Carlos City, Pangasinan hanggang sa mabundol siya ng tricycle. Nakaladkad ang babae ng hanggang 15 metro bago nagulungan. Ang nakasagasa is mag-asawa na nakasakay sa tricycle. They tried na iwasan pero talagang sumalubong. Sabi ng kaanak ng 37 anyos na biktima, hapon ng January 1 nang umalis ang biktima sa kanilang bahay. Napakasitkot po kasi birthday ko yung nangyari, namatay yung kapatid ko. Mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide ang tricycle driver na walang pahayag. Sa Minglanilla, Cebu, lalaking 8 taong gulang naman ang nasagasaan ng motorsiklo at nakaladkad pa habang tumatawid. Binawian siya ng buhay sa ospital. Ayon sa ina ng bata, hindi nila namalayang lumabas ng bahay ang anak. Inaresto ang rider na sinampahan ng kasong reckless imprudence resulting in homicide. Tumangging humarap sa media ang rider. Pero sabi ng pulisya, umamin ng suspect na nakainom. Dapat iniiwasan natin yung pagdadrive, lalo na pagkalasing at hindi na kaya. And extra careful. Sa Tagum City, Davao del Norte, nawala ng kontrol ang isang rider nang biglang tumawid ang isang aso. Napunta siya sa kabilang lane at sumalpok sa isa pang rider. Comatose ang isa sa mga rider habang namatay ang aso. Sa datos ng Department of Health, mahigit 600 na ang mga nadisgrasya sa kalsada mula noong December 22 hanggang alas 6 ng umaga ngayong January 3. Paulit-ulit ding abiso ng mga otoridad, gumamit ng safety accessories at huwag magmaneho ng lasing. Jandy Esteban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 5 taon na mula nang maitala ang mga unang kaso ng SARS-CoV-2 na kalaunay naging COVID pandemic. Ngayon, may mga nagkakasakit ulit sa China pero sabi mismo ng Department of Health, hindi yan bagong epidemya, taliwas sa mga post online. Ang paliwanag dyan sa report ni Rafi Tima. Ilan lang ito sa mga kumakalat na post online tungkol sa bagong epidemya umano sa China. Fake news sa mga yan ayon mismo sa Department of Health. Officially, nagparating rin tayo ng communication sa World Health Organization. Obligado ang mga bansa na magsabi sa kapwa bansa kung meron silang iniinda, kung may sakit sila so to speak. Wala rin, zero. Kung meron talagang totoo na balita na sakit na kakaiba, kami yung una pong magsasabi. Itinanggi rin ng Chinese Embassy sa Maynila ang deklarasyon ng state of emergency sa kanilang bansa. Sa ulat ng Reuters, acute respiratory diseases ang naitalang tumaas sa China nitong December 16 to 22. Hindi na ito mga bagong sakit ayon sa DOH. 2001 pa yung virus na yan. At tulad ng maraming mga respiratory viruses, wala siyang bakuna, totoo yun. Wala rin siyang gamot, totoo rin yun. Pero mild siya. In other words, kayang-kaya siyang labanan ng isang tao na malakas ang resistensya. At dahil winter o taglamig ngayon sa China at iba pang bansa sa Northern Hemisphere, pag ganito kasi talaga tumataas ang bilang ng mga respiratory illnesses, influenza-like illness, natural yan every year. Ganyan din ang kwento ng isang Pinoy na nakatira sa China. Actually, lumalabas po kami ng normal, wala pong mga nakamas.
kahit saan po kayo magpunta na wala pong panic na nangyayari. Tingin ng DOH, posibleng may post-traumatic stress disorder sa COVID-19 ang ilan. Kaya ganun na lang ang pagkabahala nang mabasa ang viral na post. Magkaroon lang tayo ng parang konting paalala or anyo na parang ito na naman ba? Mangyayari na naman ba? Yung anxiety natin tumataas. Check nyo po muna kung saan ba nanggaling. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi mga paputok kundi pukpok sa ulo ang nakadali sa isang lalaking bumati lang ng Happy New Year. Sa Cebu City naman, iginapos sa mga magnanakaw ang isang negosyante. Yan ang mga spot report ni Jeric Pasilaw ng GMA Regional TV. Kararating lang ng 21 anyos na si Remark Broa sa kanyang inuupahang apartment sa Cebu City nang dumating ang dalawang lalaking nakamotorsiklo. Dali-dali silang bumaba, sinundan ng biktima at nanutok ng baril. So akong gididalay close. So naku maklose kay kuan man didto naman ko lagi ambush yakbayan naman ko la ay sagit kay pusilunti ka. Ang scotch tape nga ilang gi-tape sa ko agi yaana sa akong likod hasta akong babayaan na anong tape. Kinuha ng mga suspect mula sa kanyang kotse ang paper bag kung saan nakalagay ang 2.5 million pesos na cash na kinita raw niya sa pagbebenta ng gadgets. Natangay rin ang kanyang mga alahas, card at passport. Hindi pa kilala ang mga salarin. We take it seriously and that's why we have created a team to assist the police station to conduct the investigation. Nilamon ng apoy ang 4 na bahay sa Naga City sa Cebu. Kabilang sa mga iniimbestigahang sanhi ng sunog ang pagsabog umano ng isang butane canister. Aabot sa 300,000 pesos ang halaga ng pinsala. Sa Sual, Pangasinan, sugatan sa ulo ang lalaking ito nitong bagong taon. Pero di iyan dahil sa paputok o ligaw na bala, kundi sa pukpok ng isang kabarangay na binati lang daw niya ng Happy New Year. Bigla po siyang may kinuhang tubong maliit. Sabi ko, hindi pa ako lalaban ka ako. Tapos bigla ulit siyang pumulot ng bato. Pinangkwan sa ulo ko. Tapos nung pangalawa ho, sinuntok ko na ho siya. Tapos pumulot uli siya ng bato. Bumagsak na po ako nun. Batay sa investigasyon, parehong nakainom noon ang biktima at sospek. Tumangging magbigay ng pahayag ang sospek na hawak na ng pulisya. Sabi po ng sa may mga tao doon sa compound nila, talaga pong pag nalalasing itong ating suspect ay mahilig daw siya maghanap ng gulo. Jeric Pasilaw ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Vice Presidente at mga dating Pangulo ng Pilipinas inalis bilang miyembro ng National Security Council o NSC na pangunahing tagapayan ng Pangulo sa mga isyong pangseguridad. Alinsunod yan sa Executive Order 81 ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sa ngayon daw hindi itinuturing ang Vice President na akma sa mga responsibilidad ng konseho. Sinusubukan pa namin makuha ang reaksyon ng VP at mga dating Pangulo ng bansa. Nauna ng kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte kung bakit ni Minsay hindi siya nakatanggap ng imbitasyon para dumalo sa pulong ng NSC. Mahigit 11,000 dayuhang POGO workers sa di umalis sa bansa ay tinuturing ng illegal alien at tinutugis sa mga otoridad. Kumpletong listahan ng mga kandidato sa national at local positions sa eleksyon 2025. Target mailabas ang COMELEC ngayong weekend. Sumulat na raw ang komisyon sa Korte Suprema para ipaalam na mag-iimprenta na sila ng mga balota sa Lunes, January 6. Inanunsyo rin ng COMELEC na palalawakin pa ang mga qualified sa local absentee voting o maagang pagboto sa mga naka-duty tuwing eleksyon. Bukod sa militar, pulisya at media, isasama rin na iba pang tauhan ng pamahalaan, lalo na mga public healthcare professional. Ivan Merina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Plansyado na ang lahat para sa traslasyon ng Poong Jesus Nazareno ayon sa mga otoridad. Magpapatupad na gun ban sa Maynila simula hating gabi ng January 8 hanggang January 11. May liquor ban din sa Quiapo mula gabi ng January 8 hanggang January 10. Mahigit 6 na milyong deboto ang inaasang makikiisa sa traslasyon. May kabuang 5.8 kilometers ang ruta ng prosesyon, dadaraan sa 3 plaza at parke, 18 national at city roads, at tatawid sa 6 na tulay at isang underpass. Idineklara ng Malacanang na holiday sa Maynila ang January 9, araw ng pista ng Jesus Nazareno.
J-Hope ng BTS nag-donate ng 100 million won o 3.9 million pesos sa mga kaanak ng biktima ng plane crash sa Muan, South Korea. Nagpaabot din ng pakikiramay at tulong ang Squid Game 2 star idol na si Im Si-won. Jonas Brothers, kumpirmado na ang 2025 World Tour. Ayon sa magkakapatid na Joe, Nick at Kevin, may inihahanda rin silang bagong kanta. Jillian Ward, aminadong na-challenge sa role sa My Ilonggo Girl. Kinailangan daw niyang magpaturo sa kanyang ina na magsalita ng hiligay noon. Tapos na-frustrate siya sa akin, sabi niya, ba't hindi mo makuha, anak? Sabi ko, ma, hindi ko kasalan, di ko po tinulungan. Miguel Tan Felix, mas trip daw na mag-backpacking kapag nagta-travel. Minsan daw na isama niya rito ang nobyang si Isabel Ortega. Parang yun din yung way ko, Sir Nelson, para alam mo, mas maging grounded sa buhay. Pareho ba kayo ng gusto when it comes to traveling? Hindi, dyan magkaiba rin po kami. At the end of the day, ang pinaka-importante is paano kayo magko-compromise sa isa't isa. So, hindi lang siguro sa travel yun, pero sa lahat ng aspeto. Balik serya si Miguel sa mga batang riles na aarangkada na sa Lunes. Inilabas daw siya ng role niya bilang si Kidlat mula sa kanyang comfort zone. Yung story po namin sumasalamin talaga sa mga tunay na buhay na. Topless pics ni Stel ng SB19 sa Lingayen Beach, umani ng papuri sa 18s. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Pagbilao, Quezon, may kakaibang maritesan sa bisperas ng bagong taon. Courtesy of kapitbahay na judgmental sa medianoche. Puso na yan sa report ni Oscar Oida. Judging na po. Judging na po. Wala na po mag-ayos. Hindi sa mga paputok nagulat ang neighborhood na ito, kundi sa isang biglang sumulpot sa kanilang bahay nitong medianoche. Ba't may judge po? May garland pa. Yan siya at score sheet. Baka mas maayos pa ang timpla ng ilaw kaysa sa Shanghai. Siya pala ang punong mapanghusga na si JB Navalan, na binisita ang mga kapitbahay para anong concept ninyo? Kilatisin. Bakit naka-plastic pa ito? At puntusan ang may pasabog na setup para salubungin ang bagong taon. Maganda ang setup. Nakapag-set up kami sa family na sa bahay namin. Piling ko nga talo kami ng isa naming kapitbahay. Para maiba naman, why not magkaroon ng New Year's Eve na set-up competition? Tradisyon na nga ang pag-aayos ng mesa sa medianoche, kasabay ng pagsalubong sa bagong taon. Hain ang ilang pampaswerte. May naabutan pa nga siyang abala sa set-up. Hoy, di pa kami tapos! Pero may ilan ding born ready at todo explain sa handa. Ay, ito po yung aming ngayon. At ang panalo, ang pamilyang sinalubong ang bagong taon na puno ng pag-asa at masasalamat sa lahat ng biyaya. Hindi lang para makita yung handa, kundi para makita rin yung effort ng isang pamilya kung paano nila sasalubungin yung 2025, mapasimple o payakban yung kanilang handaan. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.